Malalaki na at makukulit ang mga anak ni Bernadette. Sa anak naman ni Gina ay mayroong isang ayaw dumidi at hindi makadumi. Nagsimula na ang pagtatrabaho ng palayan dito sa likod ng aking babuyan. Pero hindi pa rin tayo nakakapagpagawa ng ating bakod para sa ating mga baboy, mga kamangyan. Hindi pa natin maisingit ang paggagawa ng bakod dahil marami pa tayong ginagawa dito sa ating babuyan. Mag-isa lang kasi tayo. Ang palaya na ito ay sa parents ko naman, kaya okay lang kahit wala na muna ang bakod. Ikukulong na lang natin ang ating mga biik kapag nawalay na. Hinahanap natin ang ating mga biik dahil wala ito sa kulungan ng kanilang nanay. Nandito lang pala sila sa palayan na liligo. Gustong gusto nila maligo sa putikan dahil mainit ang panahon. Maganda rin sa mga native na baboy na nakakaligo at nakakapaglaro sila sa putikan. Masigla at maliliksi ang ating mga baboy. Malakas ang immune system. Yan ang mga anak ni Bernadette. Pang 28 days na nila ngayon. Hinahayaan lang natin na nakagala lang. Ganyan ang kagandahan kapag nakagala lang ang mga biik, malulusog at maliliksi. Nakakatakbo kasi sila at nakakapaglaro. Sa susunod na araw ay gagawa na tayo ng kulungan ng ating mga biik. Dahil sa ika 40 days nila ay ikukulong na natin sila at iwawalay sa kanilang nanay. Yun na rin ang araw na pupurgahin natin sila kasabay ng kanilang nanay. Para madali rin natin silang mahuli kapag may bibili na dito sa ating mga biik. Mayroon na rin naman tayong kausap na bibili dito sa ating mga biik. Ang dalawa nga dito ay nabayaran na. Kailangan lang bago natin ibigay sa mamimili itong ating mga biik ay napurga na natin at nabigyan na ng vitamins. At kailangan din na malakas na silang kumain para maganda naman ang feedback sa atin ng mga namimili ng ating mga biik para umulit ulit na bibili sa atin kung sakali na magkaroon ulit tayo ng mga biik. Pero magtitira tayo ng 3 or 2 gagawin nating inahin. Maganda kasi ang lahi nitong mga anak ni Bernadette. Mas malalaki siya kaysa doon sa unang mga naging biik natin. At kung magpapalaki tayo ng pang lechonin size para pangbenta ay mabilis nating ma-dispose. Hindi na tayo maghihintay ng 4.5 months to 5 months. May lahi na rin kasi na Durox ang tatay nitong ating mga biik na si Max, kaya malalaki sila. At produkto rin sila ng kangkong at Madrid de Agua, kaya malalaki at mabibilog itong ating mga biik. Dito naman sa mga anak ni Gina ay may napansin tayo sa isang anak niya. Ito mga kamangyan, sinusubukan natin na ilagay siya sa didi ng kanyang nanay. Dahil simula nang lumabas siya sa kanyang nanay ay hindi siya dumididi. Malusog naman ito at maliksi nung inilabas ng kanyang nanay. Ang problema lang ay ayaw niyang dumidi. Hinahanap niya naman ang didi ng kanyang nanay. Pero kung ilalagay natin sa nipple ng kanyang nanay, hindi niya sinisip-sip. Lagi natin trinatry na mapadidi siya. Ganun pa rin ang kanyang ginagawa. Nakikigulo naman siya kung dididi sila magkakapatid. Kaya minsan umiiyak ang kanyang kapatid kapag ginugulo niya. Kaya biglang tumatayo ang kanilang nanay na hihinto ang kanilang pagdididi. Inisip ko na lang na baka normal lang dahil bagong anak pa lang sila. Kaya hinayaan ko na lang. Pero inoobserbahan ko kung makakadidi ba siya sa kanyang nanay. Hanggang sa pangalawang araw ay ganun pa rin. Pinapatong niya lang minsan ang kanyang ulo sa didi ng kanyang nanay. Ngayon lang kasi tayo naka-experience ng ganitong biik mga kamangyan. Kaya hindi natin alam kung anong problema ng ating biik. Napansin rin natin na ang kanyang tiyan ay unti-unting lumalaki. Parang hindi siya natutunawan. Mukhang may kabag itong ating biik. Iniisip ko kanina na papainumin ko sana ng gatas.
yung Bear Brand, gagamit tayo ng syringe para mapainom natin ng gatas. Kaya lang, napansin ko nga ang kanyang tiyan na parang busog dahil malaki ito. Kaya hindi ko na tinuloy. Sinusubukan niya rin kanina na dumumi pero walang lumalabas na dumi sa kanya. Wala naman tayong mai apply na gamot dito sa ating biik dahil hindi natin alam kung ano ang kanyang nararamdaman. Mukhang malusog naman kasi siya at malakas. Parehas din sa kanyang mga kapatid. Hanggang sa ikatlong araw ay ganun pa rin ang ating biik. Ayan, ganyan lang ang kanyang ginagawa. Naghahanap ng didi pero ayaw naman niyang dumidi. Ginugulo niya lang ang kanyang mga kapatid. Kaya naisipan natin na bumili ng suppository. Dahil hindi siya makadumi, kailangan natin subukan kung mag-e-effect ba itong suppository dito sa ating biik. Itong gamot na to ay para sa tao. Ginagamit ito kapag hirap dumumi. Ito ang ginagamot. Ayan mga kamangyan, ang kanyang tiyan ay medyo lumalaki na. Applyan natin ito ng suppository. Susubukan natin kung kayang gamutin ng suppository itong ating biik. Kumuha lang tayo ng maliit na bahagi nitong suppository at ilalagay natin sa butas ng kanyang puwet. Yung kakasya lang dahil maliit pa naman itong ating biik. Ang gamot na ito na suppository ay para talaga sa hirap dumumi at nilalagay ito sa butas ng puwet. Kailangan na malamig ang suppository, yung bagong galing sa freezer. Hintayin lang natin na matunaw ito sa loob ng kanyang puwet dahil natutunaw naman itong suppository. Sa pag-aalaga natin ng ating mga baboy ay normal lang na makakaranas tayo ng ganitong problema ng pagkakasakit ng ating mga alaga. Kaya dapat ay hindi tayo panghinaan. Kailangan ay mabigyan natin ng solusyon ang ganitong problema para sa sunod na magkaroon ulit tayo ng tulad ng ganitong sitwasyon ay masosolve natin. Lalo na at plano natin na madagdagan pa itong mga alagang baboy natin. Hinintay lang natin na matunaw itong gamot na nilagay natin sa puwet nitong ating biik. Ayan na ang ating biik mga kamangyan. Pagkatapos nating lagyan ng suppository ay obserbahan natin kung may pagbabago ba sa kanya, kung dididi na ba siya sa kanyang nanay. Tingnan nyo mga kamangyan, parang gusto niyang dumumi pero wala namang nailabas na dumi. Kawawa naman itong ating biik, sana ay makasurvive siya. Dadalawa lang pa naman silang babae dito sa magkakapatid na anak ni Gina. Mas maganda kasi kung marami ang babae ay marami tayong maibibenta. Mas mabilis kasi maibenta ang babaeng biik. Babaeng biik lagi ang hinahanap ng mga mamimili ng biik. Hindi na rin kinaya ng ating biik mga kamangyan. Nanghihina na siya. Ganon talaga. Dumadating talaga ang ganyang sitwasyon sa pag-aalaga natin ng ating mga baboy. Ilang minuto ay namatay na rin itong ating biik at inilibing na agad natin. Sa susunod na mga araw ay may mga anak ulit tayong baboy. Ito si Pia. Pang 100 days na ngayon ng kanyang pagbubuntis. Yan ang ating paghahandaan na naman mga kamangyan. Hindi pa natin ito kabisado si Pia kung masungit ba siya pag nanganak. Dahil ngayon ay unang pagbubuntis niya pa lang. May mga ugali kasi ng native na baboy na kapag nanganganak ay ayaw niyang makakita ng tao at ng kapwa niya baboy. Yan ang ating obserbahan dito kay Pia. Hanggang dito na lang muna mga kamangyan. Maraming salamat sa inyong panonood ng aking video. Happy farming mga kamangyan. Bye bye.